sa Consolacion, Cebu. May small but terrible na nagahari-harian pagdating sa bilyaran. Hindi ako makalaro sa kanya ng parehas. Magaling pa siya kaysa sa akin. Halos taga-araw maglaro, hindi ako makakatalo sa kanya. Ang kanya kasing galawan, pang-pro o pang-professional. Kahit pa siya'y 12 anyos pa lang, siya ang wonder billiard boy ng Cebu na si Gab Gab. Opo, malakas tong bata to, pambihirang binta. Pero ang mas nakabibilib kay Gab Gab, nakakasargo siya kahit na putol ang pareho niyang mga kamay. Gab Gab, paano mo ba yan nagagawa? Kay sipit sa ako ang braso niya. Kung makontrol na ko ang tako, kay gamit ang usan ako nga kamot niya. Ang pagtaron ako sa akong tira kay para kusog na ko ay gamit ko sa akong usa ka braso niya kung lawas para makakusog og tira. Paan naman ang gamit ni Gab Gab sa paglagay ng bola sa mesa? Hindi po ako mahirapan. Masanay na sa akin po. Inborn daw ang kondisyon ni Gab Gab. Sometimes, aron kaming pupuntahan, tapos magtatanong bakit wala siyang kamay, medyo gwapo, tapos ganyan siya. Bilang magulang, masakit. Pero, wala kang choice. Suportahan mo na lang siya. Pero hindi raw ito naging hadlang para makapamuhay pa rin siya ng normal. Sa pagsusulat po ni Gab, ginagamit niya yung dalawang braso niya. Sinisipit niya yung ballpen sa kaliwang pisngi. Tapos dito sa arm niya. Sa sahig lang siya nagsusulat gamit yung paa. Hanggang nitong 2021, si Gab Gab nagka-interes sa pagbibilyar. Nagustuhan ko rin pong maglagay ng lamesa na bilyaran kasi nung college days ko po, ito rin po talaga yung libangan namin magka-classmate. Kaya nung bumili si Daddy Alvin ng billiard table, ang pinaka nag-enjoy ang anak na si Gab Gab. Pagdating po nito, gusto niyang maglaro kaya pinahawak ko siya ng tako. Ko rin nagtudlo sa ko. Tanaw ko YouTube. Naglalaro kami minsan. Ako bilang kumpleto, nahihirapan akong talunin. Hanggang ang bata, challenge na pati ang kanyang mga kabarangay. Sabi ko, laro kayo dito sa anak ko. Parang nahihiya sila, bakit ko kakalabanin yung may kapansanan. Tapos yung paglaro nila, sabi na, magaling tong batang to. Ang idolo raw ni Gab Gab sa bilyar, sino pa? Kundi ang binansagang The Magician, Efren Bata Reyes. Gagayahin ko ang Z-shot ni Efren Bata Reyes. Nalaban po na ako tanan sa barangay ko. Nakasali na ako sa championship. Nanalo ako po ng isang beses po. Sa kabila ng hiling ni Gab Gab sa bilyar, may disiplina raw siya sa paglalaro. Kapag walang pasok po, 9 or 8 na lang. Hindi rin daw pinababayaan ni Gab Gab ang kanyang pag-aaral. Katunayan, academic achiever din siya. Mataas ang grades. Proud kami kasi napaka-matalinong bata. Yes, with honors po siya ngayon. At dahil saktong wala ng pasok sa school si Gab Gab nitong Biyernes, umasa siya sa hamon ng isa sa matinik daw niyang kalaban sa bilyar sa kanilang lugar. Ang 43 anyos na kapitbahay niyang si Christopher sa best of 3 match. Kaya mo ba ako talonin pare? Subukan mo ko. Tingnan na lang natin. Sa unang round, dikit ang laban. Hanggang natira na lang ang 10 ball. Pero sa huling sandali ng round, si Gab Gab ang nanalo. Sa second round naman, dikit uli ang laban. 2-0. Si Chris gumamit na ng tiririt. Siya ang nagwagi. Sa ikatlong round, kay Chris ulit ang panalo. Pero pagdating ng ika-fourth round, gamit ang back shot trick. Ang nagwagi, si Gab Gab. Hanggang sa dumating na ang huling round na siyang naging tiebreaker. Sa
Sa huli, napatiklop ni Gab-Gab ang kanyang katunggali. Magaling yung bata. May potential siya. Good game naman. Tutuloy pa rin ako ang pagbibilyard po. Kasi masaya po. Tira-tira, madoon ako mga kontra. Lumang earphones, smartphone battery, putol na charger, glue stick, at goma. Anong mabubuo mo kapag pinagsama-sama ang mga yan? Para bang mga patapon na yan? Pero ang batang ito sa Malaybalay, Bukidnon. Ang lahat ng ito na akala mo patapon, nabuo niya bilang power bank. Opo, yung saksakan para makapag-recharge ng battery ng mga gadget at cellphone. Amazing! Ang batang Einstein, ang 11 anyos pa lang na si Rafi. Ako nang nagwasa, pasan kami nyo. Then, kami nakuha na ko sa makaon. Anong green? Then, kami ako nangita ko kanang putol bitaw na wire. Nakakita kasi ako ng baterya. Nung nalaman ko na gumagana pa, kinuha ko. Pinagdikit ko yung earbuds at saka yung baterya at nilagyan ko ng wire at saka yung putol na charger. Kwento ng ina ni Rafi na si Mami Madeline. Hilig daw talaga ni Rafi ang magbuting-ting ng kung ano-ano. Nagsugod jud og kubi-kubi si Rafi itong mga 8 years old pa siya. Kuhan kwaon. Yang papa sa una kay wala na battery ba. Kay yang kwaon kay magkuan siya og kanang bulb nga gagmay bitaw. O mo yang isumpay-sumpay ba. Dili mag-ingko Rafi nganong mo man imong buhaton nga basig masunog atong balay. Impluwensya raw ito ng kanyang tito Remar na isang mekaniko. Nahilig ko kay, sige mo kong tanaw sa akong tito. Nasasayan po kasi ako kasi na-excite ako. Gusto ko sing itry kasi maraming mga ilaw. At una gyud sa kuan ispat man na yang buhaton nagbuting-ting siya karon katong iyang gibuhat nga power bank iya na pong giguba kay lahi na pud iyang buhaton. Pero kung meron man daw favorite gadget si Rafi na madalas din daw niyang kalikutin, ito ang kanyang smartphone. Napamana sa kanya ng yumao niyang Daddy Robert. Ang tatay ni Rafi namatay na January 25, 2023. Nahulog sa bangin. Operator manggod siya og bakho. Pagkabalo niya sa kuan nga na yun ana iyang papa, naghilak pod siya. Para hindi raw ito madalas ma-lowbat, si Rafi sinubukang bumuo ng power bank from scratch. Yung body, kay imo na i-connect ang negative ug ang positive, mo-charge din ang inyo. Hanggang ang pinagdikit-dikit na mga gamit, gumana at naging instant power bank na nga. Paglaki ko po, gusto ko maging electrical engineer. Hindi lang daw sila nakatipid sa kuryente. Pakiramdam din ni Rafi dahil hindi agad namamatay ang pamanang cellphone ng kanyang Daddy Robert. Buhay na buhay pa rin ang kanyang ama sa kanyang puso't isipan. Kasi yun na lang ang naiwan ng papa ko. Iniingatan ko palagi. Batang Einstein, batang The Magician. Sa mga batang ito, mukhang the future is bright. Ang pinag-ipunang mga alahas na nasa loob ng isang jewelry box na itapon ng ganun-ganun lang, mahanap pa kaya nila ito? Ang mga mata ng balikbayan na si Mark kumikinang sa tuwing nakakakita ng alahas. Kaya nung nakapagtrabaho at nakapag-ipon sa Amerika, mga alahas ang ginawa niyang investment. Milyones ang halaga. Piece by piece talagang pinaghihirapan ko. Imbis na bumili ako ng gusto kong pagkain, hindi ako kumakain nung nagtatrabaho ako para lang makabili ako. Kasi sabi ko, it's a long-term investment talaga. Pero ang mga ningning sa kanyang mata, inanod ng luha. Ang kanya kasing inipong alahas, sa loob ng 2 dekada, aksidenteng naitapon. Sabi ko, yung mga alahas ko nandun sa basurahan. Parang hysterical na ako. Wala na dito yung basura. Nakuha na. Kaninong kamay kaya ito napunta? Mahanap at maibalik pa kaya ito kay Mark?
Hapon nitong May 11, nagkayayaan daw ang pamilya ni Mark na kumain sa labas bilang advanced Mother's Day celebration. Bago kami umalis, chinik ko yung bag ko and then nakita ko yung jewelry box ko nandun sa bag. Mayroon siyang mga malalaking singsing. Usually mga 24 karat ang nandoon hanggang 18 karat. Meron siyang mga singsing na malilit. May mga precious stones din siya. Sa kabilang side naman meron siyang bracelet doon na mayroong mga diamonds. Nandun din daw ang marquee cut na diamond engagement ring ni Mark na regalo sa kanya ng partner niyang si Liam. Mga almost 2 years ko siyang pinag-ipunan. Gusto kong maibigay sa kanya yung the best. Nasa jewelry box din daw ang ipinamana sa kanya ng kanyang ina na 18 karat rose gold na engagement ring nito. Bigay po sa akin ng mister ko yun. Ingatan ko po yun. Binigay ko na po sa kanya dahil alam ko po kasi masinop siya. Kaya bago sila umalis nung araw na yon, isinicure daw muna ni Mark ang kanyang jewelry box. Sometimes nga nagtatago ako sa may unan para yung mga hindi mo talaga in-expect na taguan talaga. At para hindi raw pagdudahang importante ang laman, sakaling siya'y looban, ang kanyang pinagtaguan, basurahan. Ito yung trash bin na pinaglagyan ko. Ang ginawa ko, tinanggal ko ito, and then dito ko nilagay yung alahas sa loob. Tapos binalik ko itong plastic and then nilagay ko ito dito. Fast forward, hapon nitong May 13. Ang kakagising lang na si Mark, may naamoy. Nuksan ko yung rep ulit, inamoy ko kung doon nang gagaling yung amoy, hindi naman, chinek ko yung basurahan. Dito na raw muntik humiwalay ang kanyang kaluluwa nung may bigla siyang naalala. Ang kanyang mga alahas, wala na sa loob ng basurahan. Sabi ko, yung mga alahas po nandun sa basurahan. Parang hysterical na ako kasi bumalik sa isip ko yung mga doon napunta yung alas na nilagay ko doon sa basura. Ang jewelry box kasi aksidenteng naitapon at ang nakatapon nito walang iba kundi si Mark mismo. Mark, paano naman nangyari ito? Saturday ng gabi, alas 12 na kami siguro nakauwi. Doon pa rin yung jewelry box sa basurahan. So, parang nawala rin sa isip ko. Umaga nitong May 13, schedule ng pick-up ng basura sa kanilang lugar. Napagkakita ko nung basurahan, tinanggal ko yung takip, tinanong ko yung trash bin, napasama dun yung buong jewelry box doon sa loob na hindi ko talaga naaalala na nandoon. Antok na, pagod na. Sa isip ko, gusto ko talaga na makatulog. So pagkaabot ko sa kanya, sabi ko na ito po yung basura namin. Bumalik na ako sa kwarto, natulog na po ako. Pinag-isa ko lang po yun. Tapos itinali. Dinala ko po doon sa kabila. Dito sa tapat namin. Hanggang nagising na nga ang diwa ni Mark. Tinawag ko kagad si nanay at si Liam. Sabi ko, yung basura na, yung basura. Sabi niya, bakit? Sabi niya, yung basura, nandun po yung mga alahas. Para matunton ang pumick up na dump truck. Sabi lang po na may importanteng gamit na baka po pwedeng makausap yung driver ng truck. Pinunta ko po yung truck driver namin ng basura, si Kuya Louie. Si Luis, sinamahan sina Mark sa dump site sa kanilang barangay na pinagtambakan ng nakolektang basura. Talagang habang nangangalkal ako, umiyak ako, talagang wala akong pakialam kung ano man yung nandoon. Pero bigo silang mahanap ito. Naninindigan kami, kasama ng pahinante ko, na wala kaming nakukuha na alahas na sinasabi nila. Ang pagkuha namin ng basura, hindi na kinakalkal yun. Bato na lang kami ng bato sa ibabaw ng truck. Opo, nakasako po. Hindi na po yung binubungkal. Wala po kami nakuha. Sabi ko, paano na kaya? Kung ganun, magsisimula na naman ba ako sa umpisa? Hindi na nga rin kami makakakain. Kasi malaking halaga yun. Hanggang ngayon may bigat sa aking puso. Na kung minsan napapatanga ako lalo na pag nag-iisa na ako. Sa desperasyon, si Mark lumapit na sa manghuhula. Sabi niya, babae at lalaki nakakuha. Sabi ko, yung po ba na wala na po ba lahat? Na i-dispose na po ba lahat? Meron nang nasala na isang lot. Ang kanyang next step, magtanong sa pawn shop o sanlaan sa lugar
Ang sabi nung sa tabi, ay kailangan po ng ganito, ng police report, kailangan po ng ganito bago kami mag-disclose sa inyo ng information. Pero bago pa man tuluyang mawalan ng pag-asa si Mark, ang driver ng backhoe sa dump site na si Bert, merong isiniwalat. Dumatingin mga nasa 8 or 9 yung truck ng Tatala, yung barangay Tatala. Tapos dinam dun sa amin, nasa ganong oras, andun siya nun sa may gilid. Nangangalakal din dun. Ang isa raw kasi nilang pahinante na pinangalanan niyang si Robbie nung nabalitaan daw kasi nitong may hinahanap na jewelry box sa dump site. Di umano, bigla raw nagpaalam na uuwi ng probinsya. Uuwi ng Bicol, may asikasoy daw na lupa. Ay baka yun nga, baka yun na nakapulot. Sabi po nung mga tao doon, sabi niya, parang umalis ng matagal at hindi naman niya usually ginagawa. Nakatambay kami, tapos sumakay doon yung asawa ni Ruby. Service balikan, nakita namin na may dala lang mga merienda. Mag-aabot ng parang bayad, sabi wala daw barya. Alam ko kasi, mahirap lang talaga ang buhay nila. Sa Article 719 ng New Civil Code, whoever finds a movable, it being not treasured, then he must return the same to the previous possessor. Kailangan mag-exert siya ng effort para hanapin kung sino ba yung tunay na may-ari, and if hindi niya alam, i-surrender niya sa authorities para hindi siya makasuhan ng theft. If mapatunayan na wala talaga sa kanya yung sinasabi nilang napulot niya, maaari siyang magkaso ng libel or oral defamation. Mahirap magbintang, ayaw rin namin magbintang. Para malinawan, hinanap ng aming team si Robbie. Kailangan ba po nung nakapulot ng pera, bibigyan ko po ng pera. Para lang may balik yung mga piraso ng yung mga mahalagang alahas. At si Robbie, nagpaunlak ng panayam. May nalalaman kaya si Robbie sa hinahanap na jewelry box? May mga nakala po kami mga information. Meron po ba kayo pulot man lang? Mga alahas. Ang kanilang paghaharap. Doon, Paris po. Pinuhunan doon. Ang totoo niyan, Sa aming pagbabalik, jewelry box na naglalaman ng mamahaling mga alahas, aksidenteng na itapon sa basura. Milyones ang halaga. 20 years kong inipon. Sabi ko, yung mga alahas po nandun sa basurahan. Mawawala na ba talaga yung mga alahas? Yung mga parang, yung pinundar mo na napakatagal na panahon. Pinuntahan nila ang dump site na pinagdalhan nito at sa kanilang pagtatanong-tanong, ang mga residente may itinuro ang pahinante at mangangalakal ng basura na si Robbie. Sabi nila, bakit nagpapaalam kagad itong ating pahinante na ito na uwi ng Bicol? Anong ganun at may asikasoy daw na lupa. Ay baka yun nga, baka yun na nakapulot. Mahirap magbintang, ayaw rin namin magbintang. Si Robbie nagpaunlak ng panayam. kaya ako nagpa-interview para linisin yung pangalan ko na wala akong kinalaman sa bintang, wala akong napulot. Masama rin daw ang loob nilang pati ang nakitang hawak na pagkain ng kanyang misis pinagdudahan. Ang asawa ko, binibigyan ng kung anong mayroon doon na binili yung amo niya, yun ang nakita nila na akala nila binili ng asawa ko. Gusto ko, maharap ko yung may-ari at saka yung nagsasabi ng ako talaga nakakuha. Para magkalinawan, sina Mark at Robbie nagharapan sa barangay. Meron po ba kayong pulot man lang? Mga alaan. Kung yan ang itatanong nyo, nangalakal ako alas 4, hinakot ang basura, umaga. Meron o ano makukuha? Meron po ba kayo, na walang tira? meron po ba kayo napansin na baka iba na merong nakapulot man lang po doon? Kasi po hindi po... Wala akong nakuha at wala akong tinatago sa inyo. Hindi ko maatim na ipakain sa pamilya ko ang hindi akin. Ako yung humihingi po sa inyo ng pasensya dahil umabot po tayo sa ganitong sitwasyon. Kami naman po hindi nagbibintang. Ito lang po yung matagal na naming hinihiling na tayo magkausap-usap. May mga nakala po kami mga information na kayo raw po ay isa sa mga nandoon. Ang totoo niyan, buwan pa, nagsabi na ako sa boss ko na uwi ako ng Bicol. Bago nangyari yan, nagpaalam na sa akin na uuwi sila ng Bicol. Hindi ko naman nakita na sila nakakuha talaga. At tuwing halos sa tuwing Sabado,
naarkilakan pamuntang junk shop. Basta po, binabayaran niya ako 100, ganyan. Kilala ko sila rito. Pwede ka rin mag-invest ng mas heavy duty na safe. Hindi naman masyadong mahal yon, hindi madaling tangayin. Pwede mo pang i-bolt yon sa sahig. Sisi po sa nangyari kasi hindi ko nung po mawari talaga kung paano na-blank ko yung isip ko na hindi ko na malay na nandun talaga. Hindi ko talaga po sinasadya. Finders keepers, losers weepers. Kasabihan sa Ingles. Pero wag naman po sana. Kung may nakitang bagay na hindi naman atin, huwag pag-interesan. Ibalik sa may-ari. Ating patunayan na ano paman, mahalaga ang katapatan. Honesty will always be the best policy. Sa nakapulot ng alahas ng aking anak, nakikiusap po kami sa inyo. Pinaghirapan po ng anak ko yun ng ilang taon. Ibalik niyo na lang po. Nananawagan po ako kung sino man po ang nakapulot po ng mga alahas. Hindi po sinasadyang naitapon sa basurahan. Kung maaari po, sana maibalik niyo po. 20 taon ko pong pinaghirapang ipunin. At kung sino man po makapagpabalik, kami na po bahala magbigay ng pabuya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.